Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Ang sa ganon ay improve nila ang kanilang serbisyo sa publiko at pag-igihan nila ang kanilang trabaho. Here it goes, sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Bakit ganito ang ikinikilos ng ating mga senador? Particularly, nangunguna dyan itong si Senate President Chis Escudero. Wow! Pangalawa, itong outgoing Senator Francis Tolentino. Pangatlo, itong si Bato de la Rosa. At itong si Bongo, sa ngayon, tahimik. Mukhang ito ay nakikiramdam kung saan siya lulugar. Ang isa sa pinakamaingay pa dyan, of course, itong kapatid ng presidente na si Senator Amy Marcos na kapapanalo din lang at talagang uupo rin siya dito sa 28th Congress. Kasabay nitong mga re-electionist na sina Bongo at si Bato de la Rosa. Ngayon, malalim ang nakikita nating mga dahilan bakit ganito ang ikinikilos, lalong-lalo na itong ang si SP Chis Escudero. Wow! Pero marami naman ang lumalabas na opinyon na unang-una nga dyan, ang sinasabi nila, mukha daw itong si Chis Escudero ay naninimbang at ayaw talagang bumitaw sa pagka Senate President at malaking plus sa isang tumatakbo bilang Senate President, yung Duterte Black. Marami-rami ito. Wow! At malaking puwersa sila ngayon diyan sa Senado. So ngayon, yan nga ang isang lumilitaw na dahilan bakit ganyan na lang ang ginagawang pagdidelay ni Chis Escudero dito sa napipintong paglilitis ni Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Kaya maraming ang expert, marami ng legal luminaries, marami experience sa batas, mga dean, mga profesor na nagtuturo ng batas dito sa atin sa Pilipinas, ang walang kahit man lang isa akong narinig na kumakampi dito sa ginawang pagkilos ni Chis Escudero. Kasi nga, malaki daw ang posibilidad at pag-asa niya ito na makatakbo sa isang mas mataas na posisyon sa 2028 kung mananatili siyang Senate President. Either tumakbo siya bilang presidente or baka makipag-tandem kay Sara Duterte. Kung si Sara Duterte ay makakalusot dito sa kanyang mga hinaharap na kaso. Alam po natin na itong si Sara Duterte ay meron ding haharaping kaso sa ombudsman. Na sa ngayon ay napipigilan, hindi tumatakbo, hindi gumugulong, inuupuan diyan sa ombudsman. At ang malaking dahilan daw diyan ay yung ombudsman na in-appoint ni Digong Duterte na sa ngayon ay diyan nga nakaupo at
yun na nga, talagang inuupuan daw yung mga kaso na sinampa laban dito sa mga Dutertes. Kasama na dyan yung kaso nila Pulong at ni Mans Carpio na dyan i-final sa ombudsman. Ito ngang si Chis Escudero ay sinasabing nag-aambisyon na maging at least vice president or kung hindi man sa 2028 ay tumakbong presidente. Natural naman yan. Lalong-lalo na, nakatikim ka na nga sa pagiging Senate President. Nandoon ka na, malapit ka na, ilang hakbang na lang. Kung magiging maganda ang takbo ng iyong karir dyan bilang isang Senate President, ilang hakbang na lang, pwede ka nang tumakbo bilang Presidente ng Pilipinas. Natural naman yan sa mga politicians, kahit naman doon sa mga mayor, congressmen, lalong-lalo na dyan sa Senado. Marami naman talaga dyan ay nag-iisip later on kung papalarin ay tumakbo bilang presidente. So, I give it to him. Ngayon, ang problema lang, dahil nga itong sinasabing Duterte Block dyan sa Senado at yung paghahangad ni Chis Escudero na manatili bilang Senate President, yan nga daw ang dahilan kung bakit itong kanyang pagdidili-dali, kung bakit niya didelay-delay. Ang malinaw na malinaw ang paliwanag diyan sa ating konstitusyon na dapat pagkatanggap nila ng na endorsed na impeachment articles from the lower house, dapat nga daw yung trial ay umpisahan kaagad-agad. Trial shall proceed forthwith. Yun ang malinaw na sinasabi ng konstitusyon. Kaya marami rin ang umangal. Marami ang bigla dito sa kinilos ni Senator Bato de la Rosa at inamin niya na siya sa opisina niya nang galing yung dokumento na nagsasabi na itong impeachment case na to ay hindi na matutuloy at kailangan nang i-dismiss. Something to that effect. Yun ang nilalaman more or less nung dokumento na sinabi niya. Hindi niya itinanggi. Tatawa-tawa pa siya nung inamin niya na kala nyo, hindi ko aaminin yan ha. Kala nyo, tatanggi ko yan ha. Ganun pa, medyo proud pa siya. Na ang komento nga ni Senator Coco Pimentel ay medyo hindi nga raw maganda ang pagkakagawa ng dokumento na to. At parang hindi nga raw gawa ng isang abogado. Pinagmamalaki ni Bato de la Rosa na sa kanya galing yan, sa opisina niya. Ang nakakatawa rito, malinaw na malinaw talaga sa konstitusyon na wala namang sinasabing pwede mong ipa-dismiss, wala pang trial, yung impeachment case. Wala pong ganun sa konstitusyon natin. Ang sinasabi rito, pag natanggap nyo diyan sa inyong opisina ang endorsed impeachment case articles, ang impeachment articles na galing sa lower house, the trial shall proceed forthwith. Wala po rito sinasabing or pwede nyo ipa-dismiss yan, or pwede nyo iprotesta yan, or pwede nyo dalhin sa Supreme Court yan, at kung ano-ano pang klaseng pagharang. Wala pong sinasabing ganon. Ang sinasabi sa konstitusyon, umpisahan ang trial at tapusin hanggang dulo at alamin kung ang nasasakdal ay guilty or not guilty. Ang masakit dito, wala pang trial, kasama na rito sa nagsalita itong si Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, na sinasabi niya kung hindi raw matatapos itong impeachment case na to sa katapusan ng Hunyo, i-consider na raw na itong impeachment case na to ay functionally dismissed. Isa pa rin katawa-tawang salita na wala namang basihan sa ating konstitusyon. So, itong dalawang ito, si Francis Tolentino at si Bato de la Rosa, obviously, ayaw nilang paratingin sa paglilitis itong kaso ni Sara Duterte.
Yan po ay kitang-kitang mga pagkilos para hindi nga paratingin sa paglilitis. Bakit? Although sinasabi ng marami na meron silang bilang, they have the numbers, para i-absuelto itong si Sara Duterte. Ang problema nila, ang taong bayan. Malaki pong role ng taong bayan dito sa mga ganitong klaseng paglilitis. Dito sa ganitong klaseng kaso. Ang kaso ng impeachment. Nakita na natin yan sa mga nakaraan. Ang reaksyon ng taong bayan ang nagdadala. Kahit lamang ka sa numero, pag hindi nagustuhan ng taong bayan, ang kilos ng mga senador, nag-aalsa ang taong bayan. Pumikilos, nagmamarcha sa lansangan. Ngayon, itong parating na June 9, 10, and 11, sa 11, magkakaroon na nga daw ng pagbasa ng kaso ng impeachment case ni Sara Duterte diyan sa Senado. Itataon nila yung malaking rally na yan, mag-uumpisa sa June 9, 10, and 11, at sa 11 ang culmination yan, diyan mismo sa Senado. Malaking pagkilos ito at tinatansya natin na mukhang magpa-participate dito ang malaking bilang ng mga kabataan na naging material ang boto ng nakaraang eleksyon. Itong mga millennials at mga Gen Zs. Itong kay Bato de la Rosa, ang nakikita nating motivation dito, ito ay opinion ko. Nahuli na si Digong Duterte at ililitisi na dyan sa ICC, sa The Hague. Ngayon, nahuli na si Kibuloy na napakalaking alyado yan ng mga Dutertes. Ang problema niya, pag ito pang si Sara Duterte ang nawala sa pwesto at hindi na makabalik sa politika, at si Bato de la Rosa ay madala at mahuli papuntang ICC sa The Hague, ang tinitignan nila rito, wala na talaga silang babalikang political career. Kaya ganito na lang, sa aking opinion, ang pagkilos ni Bato de la Rosa na mapigilan ang hearing or ang paglilitis ng impeachment case ni Sara Duterte. Nasarapan na sila sa politika. Ngayon, ang inaasahan na lang nila dito, kung makakalusot si Sara Duterte at hindi rin madawit ang pangalan sa ICC, ay maging presidente ito come 2028 elections. Yan ang pag-asa nila Bato de la Rosa. Dahil given na yan, alam na talaga ni Bato de la Rosa na nakalinya na siya sa aarestuhin. So ngayon, assuming makalusot siya diyan sa ICC case na yan, yung kaso ni Duterte na crime against humanity, assuming makalusot siya at makabalik sa Pilipinas, kung wala na naman siyang karir na babalikan dito, kung wala na si Sara Duterte, ay wala na rin siyang pag-asa na makabalik dahil sa magiging masamang record, magiging masamang tingin sa kanya ng mga Pilipino. Pero kung maaabsuelto itong si Sara Duterte, malaki ang tsansa nila na maging maganda pa at lumakas pa lalo, bumango lalo ang pangalan nitong si Sara Duterte at mahatak silang lahat. Itong mga nasa kampo ni Duterte na naghahangad na makabalik sa politika, si Sara Duterte na lang ang inaasahan nilang magpapabango ulit sa pangalan nila. Ganon na rin itong si Francis Tolentino. Ilang beses na kasi nagpatumbling-tumbling ito ng partido. Ngayon, sumama siya sa partido ni Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon, natalo nga siya. Ngayon, nung wala na siyang kailangan dito sa Malacanang, bumabalik na naman siya ngayon dito kay Sara Duterte. Bakit? Kasi nga, wala naman siyang makikitang future dito sa side ni Bongbong Marcos. Wow. Wala na. Hindi niya na kailangan. Pero ang tingin nila kay Sara Duterte, malaki pa ang tsansa sa 2028. Kaya nagbabalikan sila. Kaya itong si Bato de la Rosa, ganun na lang ang kinikilos nito.
Ang inaasahan na lang nila dito na maging presidente si Sara Duterte. Otherwise, tapos ang politika nila. Hindi natin sure si Bongo kung malalagpasan niya ito even without Sara Duterte. Kasi number 1 siya ngayon. At hindi natin alam kung kaya siyang tibagin sa mga susunod na eleksyon nitong mga boto ng millennials at ng mga Gen Zs. Dahil ang talagang nag-angat sa boto nila ay yung boto ng Mindanao. Pero malaki rin ang posibilidad na matapyasan ng malaki ang mga boto sa Mindanao kung makukonvict itong si Sara Duterte. Kaya of course, itong si Bongo, naghahangad pa rin ito na itong si Sara Duterte ay makaangat, makaahon at ma-acquit dito sa kanyang impeachment case. Lahat sila, ang tinitingala nila, ang tinitingnan nilang pag-asa nila sa kanilang political career ay itong pagiging sikat ni Sara Duterte. Yun ang inaasahan nila. Kaya ganito na lang ang kanilang mga kinikilos. Again, kasama nga rito si Francis Tolentino na ilang beses nang nagpatambling-tambling. Wala na po itong prinsipyo. Kung saan siya makakakita ng pag-asa na makaangat at mahila ang kanyang political career, doon siya sumasama. Nakita nilang walang imik itong si PBBM, kaya ginaganong-ganon nila. Patambling-tambling sila. Matapos silang tangayin, matapos silang isama sa partido, nung hindi na manalo at wala na silang kailangan doon, bumalik na dito sa mga Dutertes. Ngayon, after these discussions with the motivations, the motives of these people, itong mga senador na to, matapos natin pag-usapan ng mga possible motives, bakit ganito ang kanilang kinikilos, ang argabyado po rito, ang mamamayang Pilipino. Wow! Sino ba rito ang kinasuhan ng lower house? Hindi ba si Sara Duterte? Sino ba si Sara Duterte? Siya po ay Vice President ng Pilipinas na pinapasahod ng mamamayang Pilipino. Kaya itong mga senador, ang pag-asa natin para protektahan tayo mamamayang Pilipino sa mga ganitong klaseng kaso. Dapat minamadali nila ito para maprotektahan ang mga tao, ang gobyerno, kung meron ng pagnanakaw na nangyayari. At hindi rin tama yung kanyang ikinilos, yung kanyang meltdown na kung saan nagmura siya na nagmura, pinagmumura si PBBM at pinagbantaan. Hindi po siya fit para maging isang mapuesto sa isang mataas na posisyon katulad ng Vice President. Yan po yung mga harapin niyang kaso. Pero itong Senado, na kung saan inaatasan ng Constitution, na kung saan sila ang inaatasan ng Constitution para maging mga judges, para hatulan itong si Sara Duterte, taliwas ang nangyayari. Imbes na sila ay maghanda bilang judges, sila ang nag-aabogado kay Sara Duterte. Malaki pong kahangalan ang ginagawa nila. Dapat sila ang magiging judges. Sa ngayon po, wala pa yung paglilitis, inililigtas na nila. Sila na ang nag-aabogado. Tama ba yun? Ang utos sa kanila na konstitusyon, sila ang maging hurado. Sila ang maging Senate judges. Sila ang makikinig sa paglilitis. Sila ang titingin sa mga ebidensya. Sila ang hahatol kung ang nasasakdal ay guilty or not guilty. Pero bakit this early? Pinapakita na nila na sila ang nag-aabogado kay Sara Duterte. Nasaan na yung pagmamahal nyo sa bayan? Nasaan na yung pinanumpaan nyo bilang mga senador na poprotektahan nyo ang mga mamamayan, poprotektahan at ipaglalaban 'nyo ang konstitusyon.
Hindi sila fit na maging judges. Hindi. Of course, itong si Tolentino, out na to sa 20th Congress. Pero itong si Bato de la Rosa at si Chis Escudero, kasama pa to sa 20th Congress. So ngayon pa lang nakikitaan na natin sila ng pagiging biased. Kaya isa ako sa naniniwala na dapat talagang itong si Bato de la Rosa ay mag-inhibit dito sa kaso na to. Ganun na rin itong si Robin Padilla na dati pa, ilang months ago pa, ay nagsasabi na hindi niya palulustin itong impeachment case na to against Sara Duterte. Of course, lalong-lalo na itong si Amy Marcos. Na sa tingin ko, ina-ID nito na baka sakali siyang makatakbong presidente or at least vice president ni Sara Duterte pag naiayos nila ito. Itong mga hinaharap na kaso, itong mga hinaharap na problema ng mga Dutertes. Ngayon, pagkatapos natin pag-usapan itong mga motivation, itong mga pinaggagawa ng mga senador na to, ito nga yung pag-aabogado nila. Napaka-brutal, napaka-gaspang, masyado pong nakakapanghilakbot. Wala tayong maggamit na salita para i-describe itong ginagawa ng mga senador natin na pinapasweldo ng taong bayan. Sila po ay mga public servant. At least man lang maging neutral. Pero hindi eh. Inaatasan sila ng konstitusyon na magiging senator judges. And yet ngayon, pinagtatanggol nila si Sara Duterte. Nag-aabogado sila. Wala po tayong maasahan sa mga ganitong klaseng senador. Kaya sinasabi ko nga ulit, ang panawagan sa mga millennials at mga Gen Zs, dahil nakakalamang kayo sa number. Malaki ang numero ng mga millennials at mga Gen Zs na botante. Ito pong mga senador na to, tandaan natin, wala tayong pakinabang dito. Wag na wag po ninyo itong iboboto sa mga future elections. Ngayon, ikumpara natin ang isang nahuling magnanakaw, isang Pilipino, mahirap, na nahuli na nagnanakaw ng laptop. Magkano ang halaga ng laptop? Pagpalagay na natin 20,000, 25,000. Ginulpi po ito ng mga nakahuli sa kanya. Panoorin natin. Nagnanakaw, ito nakuha na ano? Okay na. Okay, tama na. Nakuha mo na yan, boss. Nakuha na natin. Nakuha na. Ito. Laptop naman yan, boss, no? Laptop, buti na ano, kasi doon binaba eh. Oh, yun, yung kalala ko. Laptop na yan. Bag, ayun yung bag nakuha, oh. Ito doon, laptop naman, boss. Ayun na. Ito ba lang, ayun naman laptop ko. Ayan po yung may-ari. Kaya ba ninakaw? Kaya po yung ninakaw, oh. Kulong natin to. Buti nahabol namin. Kasi ba yung nahabol ko, binaba niya doon sa may shopping yung bag. Ayan yung magnanakaw, oh. Ano po, sir? Kompleto po. Kompleto po yung gamit nyo. Kompleto, huwag nabawas. Pumasok po sa loob ng bahay. Namumutla na kayo. Ngayon tayo tubig. Ito nakuha, oh. Laptop. Kompleto po yan, kompleto. Buti din niya tinatong kanina. Binaba niya. Kaya sabi ko, inaabol na ako magnanakaw eh. Nakalabor din ko mga bilis eh. Nakasalubo ko kanina eh. Di ba pag ano doon sa... Ganyan po ang mga tao
kung paano magmahal sa ating mga propriedad, sa ating mga property na ating pinaghirapan, ating pinaghanap buhayan. Ganyan po kasakit ang manakawan. Ganyan po tayo magmahal sa ating mga pundar na mga gamit. Hindi ko po sinasabing tama ang ginawa nitong nakahuli dito sa taong nagnakaw ng laptop. Hindi rin po tama yan. Labag din po sa batas yan. At meron naman po talagang dapat umusig dyan na batas. Pero bakit natin ipinakita ang video ito? Gusto ko ipakita po rito kung gaano tayong mga tao, mga Pilipino, especially tayong mahihirap, ano ang pakiramdam ng mga mahihirap pag nananakawan? Nananakawan. 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 Ito po ay halagang 20-25 mil na laptop. Ganito ang pakiramdam ng taong nanakawan. Kung hindi man siya ang nanakawan, siya ang nakahuli, pero meron siyang malasakit doon sa nanakawan kaya nagawa niyang saktan itong nagnakaw. Ang tanong, magkano po ang ibinibintang na nawalang pera sa mamamayang Pilipino dito kay BP Sara? Mahigit 600 milyong piso. Ganun po kalaki. At ano ang reaksyon ng mga taong dapat humusga sa kanya later on? Ginawa siya ng kaso ng lower house. Ang pumirma rito ay mahigit 200 katao na nagsasabing meron kami nakikitang kaso. Ganon karami ang naniniwalang merong siyang ginawang pagkakamali. At ito po ay korupsyon, ito po ay pagnanakaw, paggamit ng pera ng mamamayang Pilipino, mahigit 600 milyon. Tapos itong si Chis Escudero, itong si Bato de la Rosa, itong si Amy Marcos, at itong sila Robin Padilla, Bongo, ganito ang reaksyon. Ipinagtatanggol, ginagawa ng paraan, hinahanapan ng butas para wag matuloy ang paglilitis. 600 plus million pesos ang binibintang sa kanyang nawawalang pera na hindi ba ipaliwanag. Ganyan po kasakit ang pakiramdam ng mga mamamayang Pilipino pag nananakawan. Sobrang sakit po nito. Merong nakitang pagnanakaw itong ating mga congressmen na napakalaking halaga, pero itong mga senador natin, imbes na mag-antay, na maglitis, mag-antay ng paglilitis, ipinagtatanggol nila ngayon pa lang. Samantalang itong nagnakaw ng laptop, halagang 20 mil. Sabihin mo ng 25 mil. Nasaktan, ginulpi, dahil hindi matanggap nung nakahuli na mang-argabyado siya sa kapwa niya Pilipino. Pero itong sila Francis Tolentino, itong sila Chis Escudero, itong sila Bato de la Rosa, itong sila Amy Marcos, Robin Padilla, etc. na mga nasa kampo ni Duterte, ipinagtatanggol ang pinagbibintangang nakapagnakaw ng mahigit 600 milyong piso. Palibhasa, hindi nyo pera yan. Palibhasa, nakikinabang kayo sa pera ng mamamayang Pilipino, pinapasweldo kayo, ang lalaki ng allowances ninyo. Mahigit 100 milyon ang gastos ng mga Pilipino sa inyo bawat isa kada taon.
Kulang-kulang 300,000 per senator ang sweldo, milyong-milyon ang allowances ninyo. Meron pa kayong panggastos diyan sa opisina, etc., pampasweldo, lahat-lahat yan sagot ng mga Pilipino. And yet, ang gusto niyong ipagtanggol, itong nasasakdal, itong naharap sa impeachment case na pinagbibintangan, nagnakaw ng napakalaking halagang pera. Gusto niyo ipagtanggol yan. Samantalang ito ngang mahirap na tao na siguro napilitan lang magnakaw, baka kung ano ang pangangailangan nito, ayokong sabihin, ayokong i-justify ang ginawa niya, hindi tama ang magnakaw, pero ang sinasabi ko rito, baka ito ay may problema sa pamilya, may kailangan may pambili ng gamot, pambili ng gatas ng anak, etc. Pero itong 600 plus million, saan gagamitin ito ng isang taong katulad ni Sara Duterte? Na alam natin ay marami ng kwarta. Malaking halaga na galing sa kaban ng gobyerno, galing sa mga taxes ng Pilipino, pinagbibintangan ng lower house na nagnakaw, and yet itong mga dapat maghusga, hindi na nag-antay ng paglilitis, ipinagtatanggol. Kinukumpara natin itong mahirap na nagnakaw, meron sigurong pangangailangan sa pamilya, maliit na halaga pero ginulpi ng todo dahil hindi rin matanggap ng kapwa Pilipino na pagnakawan niya ang kapwa niya, kaya siya nasaktan. And yet, itong mga senador, gustong i-cover up yung ginagawa ni Sara Duterte, ni ayaw mapahiya itong si Sara Duterte, ayaw mahusgahan, ni ayaw matanggal sa pwesto kasi sila din ay makikinabang. Ganyan po kasaklap ang buhay ng mga mahihirap na Pilipino. Pag Pilipinong mahirap na nagnakaw, kahit maliit na halaga, masasaktan, makukulong. Ganyan po ang comparison. Ganyan po ang reality dito sa Pilipinas. Pag mahirap ka at nagnakaw ka, malamang masaktan ka, siguradong kulong ka. Pero yung mayayaman na politicians na nasa mataas na pwesto, pinagbintangan magnakaw, ipinagtatanggol ng kapwa niya, mga public servants. Kapwa niya, mga politicians. Bakit? Dahil pare-pareho lang ba kayo? Pare-pareho lang kayo may pakinabang? Kaya gusto nyong ipagtanggol? Mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan na lang po muna ang aking episode for today. Para doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell at paki-press na rin yung like button. At please, paki-share po natin sa ating mga kaibigan, mga kakilala, ating mga kamag-anak itong ating ginagawang discussion dito sa aking munting channel. Para lumaki ang ating community, marami makaalam at makabalita tungkol sa mga nangyayari dito sa ating mga pinag-uusapan tungkol sa ating local politics at yung pinaggagawa ng ating mga senador na walang puso, walang pagmamahal sa bayan. Puro pagmamahal sa kanilang sarili. Again, thank you so much ladies and gentlemen at magkita-kita po tayong muli.